Nabasa nyo na sa title, ito yung Battle of the Mid-Range Phones ranging from 25,000 to 30,000 pesos. Tara, try natin to. So kung naghahanap ka ngayon ng bagong phone ranging from 25 to 30,000 pesos, luckily ngayong second half ng 2025, meron ka ng enough phones na mapagpipilian. Dito sa video na to, i-compare natin ang Samsung Galaxy A56 5G, ang Poco F7 Pro 5G, Realme 14 Pro Plus 5G, actually 5G pala lahat ng phones dito sa video, yung Nothing Phone 3a Pro 5G, and then finally, ang Vivo V50 5G. Alamin natin kung kamusta nga ba itong mga phone na to compared sa isa't isa. Alamin natin yung pros at cons nila, yung mga best features nila, and of course, kamusta ba ang pricing nila lahat. And if ever na makapag-decide kayo sa dulo ng video na to kung ano ba sa limang phone na to ang kukunin nyo, syempre yan ay available sa YouTube Shopping. Nakalagay yung mga links niyan, yung kanilang YouTube Shopping links na madedirekta kayo sa Shopee, sa kanilang mga official Shopee pages, so i-click nyo na lang yan below. Pero syempre, bago ako magsimula, pinagsagaan ko na maigi tong video na to. Sana appreciate nyo naman by subscribing. Click nyo yung subscribe button below, hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At kung sakaling magustuhan nyo yung video na to, i-like at i-share nyo na rin. Feeling ko medyo mahaba tong video na to, so hindi ko na papatagalin. Try ko din siyang paikliin as much as possible. Ito ay ang Battle of the Mid-Range Phones ranging from 25 to 30,000 pesos ngayong 2025. Tara, compare natin ang mga to. So as always, isisimulan muna natin sa design ng limang phone na to. Ngayon medyo categorize natin sila. Pinakauna syempre yung minimalist, at yung pinaka-minimalist sa lahat ng to ang Samsung Galaxy A56 5G. So depende kung na-appreciate nyo yung gantong design, pero kung habol nyo yung mas kakaiba naman, dito kayo sa Vivo V50 5G. Medyo minimalist pa rin yung dating niya. Mas gusto ko yung matte finish dito sa kanyang likuran. And also kung sakaling gusto nyo yung curved display, makukuha nyo yan mula sa Vivo V50 5G and slightly sa Realme 14 Pro Plus 5G. Kung sakali naman yung gusto nyo yung may natural touch yung itsura, yung Realme 14 Pro Plus 5G, yung naghahatid ng ganitong design, parang pearlescent yung likuran niya. And kung sakaling gusto nyo mas techno-mechanical yung dating, dito kayo syempre sa Poco F7 Pro. If ever yung pinaka-unique na design sa lahat ng limang to, yung Nothing Phone 3a Pro Plus 5G. Talagang agaw pansin at lutang na lutang siya dito sa limang phones na i-compare natin. And kung sakaling gusto nyo yung head turner talaga, most likely dito kayo mag-gravitate. Pagdating sa design, mas subjective to. Depende na lang kung ano talaga yung trip nyo. Sakali gusto ko malaman yan, i-comment nyo below ano ba yung mas magandang design para sa inyo dito sa limang to. Ngayon doon naman tayo sa kanilang form factor. Actually, yung apat dito, halos magkakalapit yung dimension nila at saka yung weight nila. Yung pinaka nagkakaiba lang ay yung Nothing Phone 3a Pro na pinakamalaki at saka pinakamabigat dito. So ito yung least compact or least portable sa lahat ng limang phones. Lahat ng limang phones na kino-compare natin, parehong may IP rating yan. Pero yung may pinakamataas na IP rating ay makuha nyo sa Realme 14 Pro Plus 5G at saka sa Vivo V50 5G with IP68 at IP69 rating, at pinakahuli sa lahat ay ang Nothing Phone 3a Pro. Lahat sila may kanya-kanyang durability pagdating sa glass nila, pero yung Realme 14 Pro Plus 5G yung nag-iisa na may military standard certification. Ngayon doon tayo sa kanilang display. Pagdating sa display, yung Samsung yung nag-iisa na gumagamit ng Super AMOLED display. The rest, Poco, Nothing, at saka Vivo, gumagamit sila ng AMOLED display. And then finally, yung Realme 14 Pro Plus 5G yung gumagamit ng OLED display. With display size naman, kung habol nyo yung pinakamalaki, surprisingly, hindi to nanggagaling doon sa pinakamalaking phone dito. Galing siya sa Realme 14 Pro Plus 5G. Yung pinakamaliit na display among these phones ay yung Poco F7 Pro with only 6.67 inch na display size. Sa brightness naman, yung may pinaka-bright na display dito ay yung Vivo V50 5G, at yung least brightest ay yung Realme 14 Pro Plus 5G. However, lahat ng to ay lagpas ng 1000 nits na peak brightness, meaning kahit nasa ilalim kayo ng arawan, dapat makikita nyo naman yung screen ng inyong phone. With refresh rate, pare-pareho silang gumagamit ng 120Hz na refresh rate. And then finally sa resolution, pinakamataas ay ang sa Poco F7 Pro. Tapos next na dito ay ang Realme 14 Pro Plus 5G. And then pare-parehong FHD Plus naman ang ginagamit ng Samsung, Nothing, at saka Vivo V50 5G. So depende kung ano yung habol nyo pagdating sa specs ng display, kung yung size ba, yung type ba ng screen, o kaya yung kanilang resolution.
Ngayon, for the speakers naman, fortunately, lahat ng ating phone na kino-compare ay gumagamit ng stereo speakers. Upon testing, lahat naman sila ay clear yung audio quality even at max volume. Pero kung sakaling habol nyo yung may pinakamalakas na speakers, medyo nagsistand out para sa akin yung Nothing Phone 3a Pro at saka yung Poco F7 Pro. Lahat ng phones na to ay wala ng audio jack, so syempre mapapa-adjust kayo kung sakaling galing kayo sa wired earphones. Moving on, doon naman tayo sa kanilang battery. And kung battery capacity lang ang pinag-uusapan, syempre may pinakamataas dyan yung Poco F7 Pro, Realme 14 Pro Plus 5G, at saka Vivo V50 5G with 6,000 mAh battery capacity. However, medyo tricky to kasi sa ilang beses ko nang nagawa yung ganitong video, upon testing nag-iiba ang kanilang results. Ang ginawa namin, tinest namin sila ng 3 beses, tapos kung sino yung mga pinaka-consistent na maganda yung result, sila yung para sa akin may better battery life. May PC Mark test tayo, ML test, and then yung standby test lang na tipong nakatambay lang talaga sila sa table, tapos tinignan ko yung percentage nila after around 24 hours. Para sa akin yung pinaka-consistent talaga yung Poco F7 Pro na natuwa lang talaga ako kasi usually hindi strong point ng Poco phones ang kanilang battery life. Maganda yung kanyang standby test at saka yung PC Mark test niya. And then yung isa pang maganda ay yung Nothing Phone 3a Pro na maganda across the board yung kanyang performance, and also yung Vivo V50, maganda yung standby test, yung Mobile Legends test, pero surprisingly medyo mahina yung kanyang PC Mark test. Meaning lang for the Samsung and Realme phones, medyo masabi kong nasa average sila compared to other phones dito sa listahan. However, comparing to phones from last year, masabi kong generally nag-improve yung battery life ng mga phones ngayong 2025. If ever naman sa charging, medyo complicated dito. Pero pinakamadaling sagot, yung Poco F7 Pro yung may fastest charging sa kanilang 5. Kailangan ko lang i-note, however, na yung Samsung Galaxy A56 5G at saka Nothing Phone 3a Pro hindi nag-include ng charger sa kanilang mga boxes. Meaning, kailangan nyo pang bilhin ang kanilang charger. However, yung medyo nagpa-complicate dito, hindi available ang Samsung 45W na charger kahit saan. As in, makukuha nyo lang siya kapag bumili kayo ng Samsung Galaxy A56, pero hindi rin guarantee to kasi alam ko hindi siya laging available. Hindi nyo rin siya mabibili online at saka sa kanilang official website. So medyo nahirapan akong i-test ang charging ng Samsung at ginamit ko lang yung existing charger dito at ito ang naging result ko. With Nothing Phone 3a Pro naman, walang Nothing brand na charger na tugma mismo sa Nothing Phone 3a Pro. So gumamit din ako ng ibang branded charger at ayon ang nakuha nating result. Ngayon, for the camera specs naman ng 5 phone na to, pagdating sa main camera, pare-pareho silang gumagamit ng 50 megapixel na main camera. Medyo nag-iba-iba lang konti yung aperture nila with the Poco F7 Pro na may pinakamababang aperture na para sa akin magandang bagay din. Yung ultra-wide lens sila, yung may pinakamataas dito, yung Vivo V50 5G. And then yung Samsung Galaxy A56 lang yung merong macro lens out of these phones. Pero pagdating sa telephoto lens naman, yung Realme 14 Pro Plus 5G at saka yung Nothing Phone 3a Pro lang, yun ang bumukod tangi na may telephoto lens. Actually, parehong periscope telephoto lens yung ginagamit nila. Pagdating naman sa kanilang mga selfie camera, naka 50 megapixel tayo on the Nothing Phone 3a Pro and also the Vivo V50 5G. However, from experience din, hindi rin naman natin pwedeng i-base lang sila pagdating sa kanilang megapixel count. So, syempre, tinest din natin yan at kinompare na maigi kung kamusta ba yung kanilang camera performance. So, syempre, meron ako notebook dito at ninote ko kung kamusta ba yung experience ko sa kanilang 5. Mas madali sila i-compare kasi sabay-sabay ko na silang ginigamit. For the main camera, masabi kong Samsung yung pinaka-detailed. Kung titingnan nyo lang yung ibang mga parts ng picture, mas kuha nyo lang talaga yung texture doon sa image. Pero kung sakaling habol nyo yung pinaka-vibrant, obviously, sa lahat dito, pinaka-vibrant ay yung sa Realme 14 Pro Plus 5G. Tapos next naman na pinaka-vibrant ay yung Poco F7 Pro. So depende na lang kung ano yung mas gusto nyo dito sa dalawa. With the Nothing Phone 3a Pro naman, medyo mas may tendency siyang maging contrasty compared to other phones in this video.
Finally, yung Vivo V50 5G. Para sa akin, yung pinaka well-balanced na output. Hindi siya sobrang vibrant pero hindi rin sobrang natural. Hindi rin mataas yung contrast niya. So maganda lang yung timpla ng kulay niya para sa akin. With Samsung kasi may tendency siyang maging natural. So if ever nagiging dull din siya at times, lalo na kung hindi ganun kaganda yung inyong light source. Ngayon, if sakaling i-compare nyo naman yung kanilang ultra-wide performance, medyo mag-iiba-iba din yan. Yung Realme still remains sobrang vibrant ng mga photos niya. So, kahabol nyo lang talaga, napaka-vibrant as always. Go with Realme. Tapos yung Poco tends to be darker kapag sakaling gagamitin nyo yung kanyang ultra-wide lens. Samsung still remains natural as ever. Tapos yun with Vivo V50 at saka Nothing Phone 3a Pro, para sa akin sila yung mas balanced pagdating sa ultra-wide shots. Again, pagdating sa color output, para sa akin, medyo subjective to. So, you be the judge kasi at this price range talaga, lahat naman sila para sa akin maganda talaga in general yung output. With zoom photos naman, surprisingly, mas lighter na yung colors na napoproduce ng Realme. Hindi na siya yung sobrang vibrant, and with Nothing Phone still remains contrasty siya. So I guess ganito lang talaga yung timpla ng kulay niya. With Poco, ayun, very similar siya to Samsung na very natural yung color nila. Pero ayun, medyo, ayun, pansin nyo pa rin naman na magkaiba talaga yung color na napoproduce nila. Ngayon, yung pinagkaiba ng kanilang zoom capabilities ay yung mga preset nila. Walang closer preset ang Poco at saka Vivo pagdating sa zoom. 2x zoom lang talaga yung capable siya. So kung sakaling concern to para sa inyo, baka magiging deal breaker to. If ever naman yung Realme at saka Nothing Phone, nag-offer sila ng 2x, 3x at saka 6x zoom. And then for the Samsung naman, nag-offer siya ng 4x at saka 10x zoom. However, pareho tong digital zoom and mapapansin nyo, mas may tendency siyang mag-pixelate at ma-compromise yung kanyang quality. Ngayon kung i-compare nyo yung mga zoom outputs nila, para sa akin, overall, yung pinaka-nagustuhan kong performance ay yung sa Realme, kung saan maganda yung color output niya, well-detailed, and also abot siya ng up to 6x zoom nang hindi nako-compromise yung quality ng kanyang mga photos. Hindi naman surprise to, given na meron nga siyang 50 megapixel na periscope telephoto lens. Ngayon, for low light situations naman, pare-pareho sila nagpo-perform ng maayos. Actually, yung parang pinaka-weakest na dito sa limang phone ay yung Samsung Galaxy A56 5G. Lahat yan, ginamitan ko ng night mode, pero siya yung nagre-remain na may onting compromise in quality, pero to be honest, hindi to ganun kahalata, lalo na kung ipopost nyo lang rin naman for social media. Medyo mas mapapansin nyo lang to kung gagamitin nyo for print, for website, or for high definition use yung mga photos ng mga phone na to. For portrait shots, Samsung yung pinaka-natural tingnan. Realme para sa akin yung may pinaka-flattering na mga portrait shots. And then Vivo, medyo malakas yung default filter niya. So if ever medyo babaan nyo to para mas maging natural ang tingnan. Kasi ayun, nagmukha akong manika na may lip gloss doon sa kanyang mga photos. And then for the Nothing Phone, ayun, mataas pa rin yung kanyang contrast. Ngayon, for the Poco F7 Pro naman, mas naging lighter yung kanyang mga photos compared to before. For selfie photos naman, ang napansin ko, Vivo para sa akin yung may best output sa kanilang lahat. Ngayon yung napansin ko for the other phones, yung Samsung at saka Nothing Phone, medyo malapit lang para sa akin yung selfie camera na ginagamit nila. So talagang ilalayo nyo na maigi para hindi lang yung mukha nyo yung kita. Fortunately, meron silang ultra-wide selfie na ino-offer. Tapos, naman to yung Poco F7 Pro yung namumukod tangin na hindi nag-offer ng ultra-wide selfie. Best selfie camera para sa akin yung Vivo, lalo na umabot siya ng up to 3 focal lengths. Meron yung normal, meron yung ultra-wide, and meron ding zoom na hindi ko alam yung purpose pero at least available yon sa Vivo V50 5G. Finally, for videos naman, dito bumawi ang Poco dahil siya lang yung capable na shooting 8K resolution at 24 FPS. The rest of the phones dito sa listahan, capable sila of shooting 4K at 30 FPS. Ngayon, looking at our video test, para sa akin yung best stability na na-offer ay yung Samsung at saka yung Nothing Phone. Kahit naglalakad ako, di sila nagsastutter, hindi masyadong mauga. And then for color output, yung pinaka nagustuhan ko is yung sa Vivo na, ayun, well-balanced talaga yung results na nabibigay ng Vivo. Hindi siya sobrang contrasty, hindi siya sobrang vibrant, pero kung sakaling mas habol yung natural talaga, para sa akin yung pinaka-natural sa lahat ng to ay yung sa Samsung. So ayun, depende pagdating sa camera talaga kung ano yung pinaka nagustuhan nyo or ano yung priorities nyo. Pero so far, ayun yung nakuha ko dito sa limang phones na to. Ayan, medyo mahaba yung kanilang camera part, pero doon naman tayo sa kanilang chipset performance. With chipset performance, madali lang ang sagot dito. Poco F7 Pro ang sagot.
Kung habol nyo yung pinakamabilis, tinest namin siya across the board, different apps, different benchmarks. Poco F7 Pro, napakalayo niya sa lahat ng mga phones dito sa listahan. At 1.8 million pagdating sa Antutu, and even with other benchmarks, nakamax out siya sa 3D Mark, definitely pinakamabilis, pinaka-snappy na phone, makukuha niya yan sa Poco F7 Pro. However, kung di nyo naman priority yung pinakamabilis, yung next na dito ay yung Samsung Galaxy A56 5G na very surprising to me kasi usually pagdating sa Samsung, hindi sila talaga yung pinakamabilis or hindi speed yung priority nila. Pero mukhang this year, medyo ayun, bumawi-bawi naman yung Samsung with a faster chipset. Tapos, for the rest of the phones on this list naman, medyo magkakalapit na lang sila ng score. Definitely, lahat ng phones sa listahan na to, mabibilis naman yung chipset nila. Makapaglaro ka with high settings. Tapos, with Genshin Impact, yung lowest settings na pwede mo makuha is low na para very smooth yung gameplay mo. So, ayun, all phones naman for sure makakapag-deliver ng performance para sa inyo. Pero finally, sa lahat ng to, sa lahat ng kinumpare natin, yung presyo ng 5 phone na to. Ngayon, with the price, meron tayong magiging adjustment kasi for Samsung at saka Nothing, hindi sila nag-include ng charger at hindi sila nag-include ng case pagdating sa kanilang mga phone. Ibig sabihin, bibilhin nyo pa yan after. So, meron kayong mga may incur na additional cost kapag binili nyo itong mga phone na to. So, kahit na, technically, mas mura ang Samsung Galaxy A56 comparing to the other phones on this list, technically, halos kapresyo niya lang sila. And with a lower RAM, actually, masasabi kong more on the premium side pa nga ang Samsung Galaxy A56 5G. All of these phones actually naglalaro sila sa 28,000 pesos. And at 28,000 pesos, ano ba yung pinakasulit para sa akin? So, ayun, kung sakaling speed lang talaga pag-uusapan, most likely, syempre, pinakasulit para sa inyo yung Poco F7 Pro. Pero hindi lang naman dyan nagkakatalo kasi kung memory lang pag-uusapan, yung pinakamura dito ay yung Realme 14 Pro Plus 5G dahil kahit 12 plus 512GB lang yung variant niya, nagkakahalaga tong 28,000. Ngayon kung specifically yung pinakamura lang ang pag-uusapan dito, yung surprising na isa pang sagot dito ay yung Vivo V50 5G. So yes, hindi siya yung pinakamabilis, actually nandun siya sa mas mabagal na chipset na phone. However, considering yung iba pang mga ma-offer ng phone na to, na nga, maganda yung camera setup niya, maganda rin yung battery performance niya, bright display, and with 28,000 pesos, marami ring ma-offer ang phone na to. So actually, lahat naman ng phone na to, merong mga kanya-kanyang advantages and disadvantages, and hopefully, sa lahat ng diniscuss ko, nahanap nyo kung ano ba yung phone na pinaka nagre-resonate sa inyo. Kung pagdating sa camera, ano ba yung priority nyo sa kanilang battery life, sa kanilang chipset performance, and highlight ko naman enough kung ano dito yung phone na pinaka nababagay sa kung ano yung phone na bibili nyo. Anyway, yun na ang comparison ko for phones ng 25,000 to 30,000 pesos. Actually, yung mga phones naman na nandito sa gantong price range, definitely lahat sila makakapag-deliver na talaga ng magandang performance. Depende na lang kung ano yung priority nyo pagdating sa phone. And ayun nga, sana nakatulong tong video na to na malaman nyo kung ano ba yung phone na dapat nyo bilhin ngayon 2025. At kung sakaling nakadecide na nga kayo kung ano yung phone na bibilhin nyo, yan lahat available sa YouTube Shopping. I-check nyo yung description box below. Click nyo na lang yung picture nila kung ano yung magiging available dyan. Yan madadirekta na kayo sa Shopee, sa kanilang official page. Minake sure ko yung link nila ay yung kanilang official page. Yun na masabi ko for this video. Kung sakaling di pa ka na-subscribe, mag-subscribe by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para mabigay sa mga susunod na videos. At kung nakatulong nga ang video na to, like at i-share nyo na rin. Si Alvin, napagod ako sa video na to, haba. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.